Amen? At malaya po tayo makaupo. Ay, maaari mo bang sabihin sa katabi mo, natutuwa ako, nandito ka? Especially po sa mga staffs din natin sa Encounter. Alam namin, napagod po kayo. Grabe, no, mula Sabado hanggang Monday. Pero nandito pa rin kayo. We appreciate you po. Now, welcome sa midweek service natin. Masaya ba kayo? Encourage nyo rin po ang iba natin mga kapatid sa Panginoon na dumalo ng midweek. Alam ko, kailangan din natin ng corporate prayer. Nakakasama natin ang iba't ibang mga mga kabilang connect group, di ba? Mga connect group ng mga ibang primary leaders dito. Okay? Dito rin tayo ngayon nakakapakinig din ng Word of God aside from Sunday. Now, bago tayo mag-start, okay, may activity po muna tayo na gagawin. Okay? Wala pong killjoy dito, lahat makikisama. Okay? Okay ba yun? Hindi nag-amen yung iba, ayaw ata. Lahat makikisama. Okay? Inyo pong kunin muna yung ballpen nyo. Wala po kayong ballpen. Humiram po kayo sa meron. Okay? At nasa na yung magdi-distribute? Ayan, paki-distribute nga, JM, ang lengthwise natin na papel. May quiz po tayo ngayon. Joke lang. Okay? Isa lang kada tao na lengthwise. Okay? Pakilista yung utang. Joke. Okay. Okay? Lahat ba meron na? Sa taas. Sa balcony. Sama kayo, media. Pakibigyan nga rin sa taas, M. Yung ibang wala pa. Kahit council, kasama. Walang hindi kasama sa activity na to. Okay? Kami lang siguro ni na Bishop hindi. Okay? Okay? Now, alam niyo po, alam natin merong rule pag may mga exam, di ba? Ano yon? Honesty is? Okay. So, maging honest po tayo. And ano yon? Walang kopyahan, di ba? Okay? So, babalik tayo sa ating mga eskwelahan. Hindi po, ano? Pero magiging honest tayo sa ilalagay natin. Ngayon po, kung lengthwise yan, ipa-landscape nyo po. Paano yung landscape? Pag ganon. Okay? Ayan. And then, pakita natin ang gagawin natin. Okay, lalagay nyo po yung name nyo sa unang column. Lagay nyo sa taas. And name. Tapos ano yung pangalan nyo? Buong pangalan nyo, ha? Yung talagang pangalan nyo, hindi palayaw, okay. Ayan. Tapos, sa next column, lalagay mo yung toxins na meron ka. Pag sinabing toxins, ito yung character na alam mo sa sarili mong hindi maganda. Okay? Alam mo sa sarili mong masama mong ginagawa. O kaya parang nakikita mo na parang, alam mo yun, hindi natutuwa yung mga tao sa paligid mo dahil meron ka nito. Okay? Lahat meron ha, lahat gagawa. Attendance po yan. Minus point sa langit pag wala. Joke lang. Okay? Lahat gagawa. Okay, lalagay mo ngayon, ano yung character mo or characters na hindi maganda. And then, syempre, counter traits. Ano ibig sabihin nun? Kabaliktaran ng mga nilagay mong hindi magandang character. And then, sa next column o last column, sa making it happen, kailan mo ito babaguhin at anong gagawin mo? Huwag niyo pong lalagay sa next year. No? Hindi. Okay? Kayo bahala kung kailan niyo gagawin. Basta as soon as possible. Ano? Ilagay niyo dyan. So, example po natin, si Juan de la Cruz.
Example lang to ha. Example lang itong mga gagawin ko. Nilagay ko na rin po pangalan ko dyan para example lang din. So si Juan de la Cruz, okay, yan yung pangalan niya. Ang toxins niya ay suplado siya. Tapos impatient siya. Okay? Nilagay niya yon. Ito yung karakter niya mismo. Hindi karakter ng katabi mo lalagay mo. Okay? Hindi pangalan mo ang pangalan ng katabi mo lalagay mo. Ang lalagay mo, pangalan mo. Okay? Pag nagdoble yung pangalan, ibig sabihin, yung katabi mo siguro nilagay yung pangalan mo, no? And then yung counter traits ng pagiging suplado ay namamansin o palabati, di ba? Pagiging patient imbis na impatient. Nakuha natin? Ngayon, sa making it happen, paano mo gagawin ngayon na hindi ka na magiging suplado? Okay, ano nakalagay dyan? Pagtapos ng service ngayon, babatiin ko ang 10 tao na di ko kilala. Example lang yon, okay? Or di ko pinapansin. Ayan. Then, tanong mo, pag late, pag late yung leader ko, isa sa leader mo late, no, magiging pasensyoso ako. Ayan, alam ba, yung leader mo, ano ba yung ba't late pa si ganito? Nasaan na yung leader ko o kaya member ko, di ba? Okay? So, ganyan, example. So, example, ako, nilagay ko pangalan ko. Next slide. Jace muna, yung Jace. Hindi ba yun? O Jacel ba kagad? Jacel, halimbawa, yan, ano? Nung siguro 20 kopong-kopong, hindi palabasan ng Bible. Ilagay mo yun. Kung di ka palabasan ng Bible. Anong counter trait? Palabasan ngayon ng Bible. Ngayon, kailan mo sisimulan? Next week? O pagkabili mo ng Pinoy Bible kay Cams? Doon ba? Okay? So, kung di ka pa nagbabasa ng Bible, lagay mo, mamaya pong 11 p.m. magbabasa na po ako. Okay? Another example, next slide. Si Jeriel naman. Okay. Late dumating ng service, yun yung ano niya. Yun yung karakter na hindi maganda. Alam niya sa sarili niya, pag pumupunta siya sa church, laging late. Kahit naman maaga siyang nakakauwi. Okay? Tinatamad lang talaga. So, yan, late dumating ng service. Ang counter trait, ano? Maagang dumating ng service. So, ano ngayon gagawin mo? Para mabago yon, aagahan ko na ang dating ko sa linggo. Okay? Nakuha? Sige, focus muna kayo dyan sa ano nyo, sa sarili nyo. Tapos na ba ang iba? Nasa inyo, 2, 1. Yung gusto nyo talaga sa sarili nyo, alam nyo yun, ito, hindi talaga maganda yung ganito kong ugali, yung ginagawa kong ganito, routine ko na ganito, lagay niyo po yun. Okay? Huwag na kayong mahiya. Dahil gusto nga natin mabago, mas magandang, di ba, nag-i-improve. Amen? Kesa sa hindi. Ay, ako lang ba yun? Ako lang yung may gusto nun? Amen? Seryoso talaga lahat, oh. Praise God. Uy! Kinabahan naman ako. Okay? Another example. Kung si JJ, next slide. Halimbawa, ayan, oh. Hindi nagbibigay ng tithes. Ang counter trait nun ay nagbibigay ng tithes at more than tithes. So making it happen sa linggo, iuhulog ko na yung tithes and offering ko. Okay? Nakuha? Sinong tapos na? Taas ang kamay. Yung iba, ba't nakatingin sa akin? Wala kayong ginagawa o tapos na? Tapos na? Okay? Ngayon, ito pong activity na to, ito po ay pinagawa rin ni Doc Alvin May Benson.
Siya po yung network leader natin sa G12. Okay? Under Pastor Cesar Castellanos. So, kaya ito pinapagawa dahil para mismo ma-reflect natin sa sarili natin ano yung mga bagay na dapat i-improve sa buhay din natin. Amen? Kasi, kailangan nakikita natin kung ano rin yung mga bagay na kamalian natin sa sarili natin. Hindi puro kamalian ng kapwa natin. Amen? Lakas ng amen ng iba. Guro, sabik na sabik ng maglagay ng toxins ng iba. Hindi natin gagawin yan. Okay? Yung sa inyo lang. Okay na? Marami kayo nilagay. Nilagay nyo talaga lahat ng niya. Huwag aabot ng hanggang likod may gagawin pa tayo sa likod. Ang dami pala, hanggang likod na, Okay? So, halimbawa, kung naglalasing ka pa, lagay mo dyan, toxins mo. Di ba? Counter-toxin, Okay, ready na? Okay na, taas nga kamay, mga tapos na. Taas kamay. Ayan. Dami na. Yung iba, yung hindi pa tapos, taas kamay. Sige, taas kamay, huwag kayo maiya para makita namin. Yan, sige, binibigyan namin kayong 2 minutes para matapos natin yan. Sa online din natin, naniyahan po namin kayo, maki-join po kayo sa amin sa ginagawang activity na to. Okay? Para makita nyo rin po yan sa sarili nyo. Okay ka lang? Okay, sige. Basahin natin ngayon sabay-sabay ang Ephesians chapter 5 verse 18. Akala niyo babasahin isa-isa yung nilagay niyo, no? Okay, sige. Ephesians 5 verse 18. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Amen. Ito po talaga yung dapat taglayin natin. Bilang mga Kristiyano, lahat tayo talaga, ang goal natin, mapuno tayo ng Holy Spirit. Hindi ka mapuno ng galit, hindi ka mapuno ng sama ng loob, hindi ka mapuno ng negatibong bagay kung hindi mapuno ka ng Holy Spirit. Now, ang Holy Spirit po, siya po ay isang person. Hindi siya force katulad ng sa Star Wars, okay, na parang may the force be with you. Hindi. Okay? Ang Holy Spirit po ay hindi tubig. Ang Holy Spirit po ay hindi dove. The Holy Spirit is a person. Sabihin nga natin, the Holy Spirit is a person. And more than a person, the Bible says the Holy Spirit is God. Sabihin nga natin, the Holy Spirit is God. Okay? And siya mismo, yung pinangako ni Jesus that will be with His disciples, nung siya po ay umakyat sa langit, ang pangako niya, di ba, na wait lang kayo saglit until na dumating sa inyo ang Holy Spirit, and you will be witnesses in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Now, ang Holy Spirit mismo, yung katulong ng mga mananampalataya, katulong nating lahat. Amen? Sa buhay na ito, ngayong nasa
siya po ay nasa earth ngayon at kumikilos sa buhay ng maraming mga tao. Now, as a Christian, ihalintulad po natin ang ating mga sarili parang sa picture na to. Tayo po yung gloves. Okay? At yung kamay, parang yun yung Holy Spirit. Okay? So, imagine na lang natin kung tayo yung gloves and tayo ay puno ng Holy Spirit. Di ba yung gloves masikip, di ba? Tapos talagang fit na fit yung buo mong kamay. Punong-puno talaga yung gloves. Ano? Now, tignan nyo, no? Yung gloves, baliwala siya kapag walang nakapasok na kamay. Di ba? Hindi niya nagagawa yung dapat niyang gawin. Pero nagiging powerful yung gloves, nagagawa natin yung mga iba't ibang bagay dahil ito po ay nakalagay sa kamay. Amen? So without the Holy Spirit, actually, we are nothing. Amen? Without the Holy Spirit, hindi talaga natin magagawa dun sa yung bagay na kung saan nilikha tayo ng Diyos. And we are called to love God, to love people. Hindi natin matatouch yung lives ng mga tao kung nanatili lang tayong glove na nakalagay lang dyan sa table. Naiwan sa lamesa. Kailangan, di ba, nagagamit tayo. Amen? Now, ito yung gusto talaga ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Magamit niya po tayo. Walang ni isa man dito yung hindi magagamit. Ang gusto niya, hindi lang si bishop, hindi lang si pastor, si leader, kundi ang bawat isa sa atin. To the highest ranking sa church na merong authority, up to the lowest, magamit niya sa buong mundo. Now, alam niyo po, in the Bible, there is this case na kung saan ang early church po ngayon nagtitipon-tipon, and then syempre maraming mga taong nakakilala kay Lord, and then dumating po yung time sa Acts chapter 6 na kung saan marami pong mga widows na kung saan sila po ay nangangailangan ng tulong. Dahil po ang church at that time, tumutulong sila sa mga mahihirap, nagpapakain talaga sila. They are sharing their lives together. Remember po, in a patriarchal society, way back 2,000 years ago, ang babae hindi pwedeng makakain o magkaroon ng kakainin kung hindi po siya under ng isang tahanan. Okay? Kaya, sa isang widow, walang asawa, hindi siya po makakapag-ari ng bahay. Okay? At nung time na yon, marami po talagang mga oppressors sa mga kababaihan. And here is the church ngayon na sinusuportahan yung mga weak, yung mga oppressed, mga kababaihan. Kaya ngayon, tignan nyo, di ba? In the church, mas marami talaga. Mga babae, amen? Sigawan mga babae. Woo! Parang konti. Isa pa, 1, 2, 3, go! Buti wala ako na rin daw. Woo! No? Now, ngayon, yung mga apostles ni Jesus, the 12 apostles, so, syempre, lumalaki yung church. And then, dumadami rin syempre yung tinutulungan. Dumating ang point in time na kung saan, hindi na nila mailagay o maisingit yung pangangalaga sa mga widows, kaya kailangan ng kumuha ng mga ibang workers o volunteers dito sa work na ito na pagtulong sa kanila. Kaya ngayon, sabi ng mga apostles, verse 3, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go. Therefore, brothers and sisters, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and wisdom, whom we will appoint to this duty. Now, nung time po na yon, hindi po ina-applyan yung ministry. Yung parang, ako po, gusto ko pong mag-apply, ganyan, bibigay yung Sa atin kasi ganon, di ba? Hindi to nag-apply sa media, taas kamay. Ba't nahiya kayo? Taas kamay. O sa sa ushering. Taas kamay, taas kamay. Ayan. Sa children. O mga volunteers din, taas kamay. Ayan. Okay? Sa praise and worship team. Taas kamay, huwag kayong mahiya. Okay? Sa dance. Ayan. Okay?
at sa iba pa. Sorry po kung may di ako natawag, ano? Huwag sasama ng loob. Pero alam niyo po, kung titignan natin, nung time na yon, ang sabi ng mga apostles, parang ganito, no? Isang service, ganito. Nagpinatawag lahat ng disciples. Ngayon, sige, kayong lahat, mamili kayo, sino sa inyo yung pipiliin yung 7 na ano daw? Of good repute. Magandang reputasyon. So, syempre, di ba, pag sinabing, sinong maganda? Anong mangyayari? Turuan. Di ba? Sinong gwapo? Turuan, di ba? Parang ganon. Pero ito mahirap. Bakit? Good reputation. Pag sinabing good reputation, tumutukoy saan? Tingin ng mga tao. Amen? Now, ang good repute po na ginamit dito ay word na martureo. Sabihin nga natin, martureo. Ibig sabihin, to obtain attestation, commend, vouch for, to character. So, ngayon, ito po ay tumutukoy sa ganito, no? Kung meron kang pipiliin, lalapit mo sa mga apostol, parang ganito, tinataya ko po yung pangalan ko sa kanila. Okay? Meron bang ganon? Yung, Bishop, ito po, si ganito, magluluto, tinataya ko ang pangalan ko, magaling po yan. Of good reputation, hindi po yan manloloko at maglalagay ng poison sa pagkain. Okay? Nakuha nyo? Maganda po yung ugali niyan. Pag po nagbigay yan, puno, hindi po yung favorite niya lang, pag pogi, magbibigay ng marami. Pag pangit, yan, tira-tira na lang, di ba? Hindi ganon. Okay? With good reputation. Sabihin nga ulit natin, martureo. Now, alam niyo po, nagulat din ako kasi sa word pala na to na good reputation, 2 word po yung nag-ugat sa word na to. Ano yun? Yung word po na martyr. Pag sinabing martyr, sila yung handang mamatay. Para sa faith nila, sa pinaniniwalaan nila, no? Sila yung kinikilala ng marami na merong paninindigan. At dito rin pala galing yung salitang, mature. Ang pagiging mature, hindi pala nababatay sa age. Hindi nababatay sa dami ng kaalaman mo. Nababatay ngayon sa kung anong tingin ng mga tao sa'yo. Meron bang nagsabi sa inyo na parang nag-iba ka na ngayon ng ugali, nag-matured ka? Sino may ganun? Diba? Narinig niya na ba? Parang hindi ka na bata ngayon. O kaya, nagsabi ng nanay mo, anak, hindi ka na bata. O kaya, may nagsabi kaya sa inyo, parang bata yung ugali mo. May ganun ba? Okay? Makikita natin pala, pag sinabing maturity, tumutukoy ngayon ito sa kung anong nakikita ng mga tao sa'yo. Hindi kung ano yung nakikita mo sa sarili mo. Yung mga tao sa paligid pala natin, especially the believers, will tell kung tayo pala ay nagmamature din. May nakikita sila na hindi mo nakikita sa buhay mo. Kaya, kung ikaw mismo magsasabi na, ay, mas matured ako dyan, for sure, hindi ka mature. Amen? Kasi, hahayaan mo na lang makita ng mga tao sa paligid mo na maayos kang pakisamahan at maayos yung character mo at pag-uugali. Amen? Mukhang mga seryoso kayo lahat, ha? Iniisip niyo na ba, mature ba ako dito? Ang dami ko nilagay sa toxins ko, no? Nag-iisip na ngayon doon, okay? Ngayon, ang tanong sa bawat isa sa atin, na-advance kang konti, ayan. Anong sinasabi at nakikita ng ibang mga tao sa'yo? Okay?
Ano yung sinasabi nila sa iyo ngayon? Kasi, di ba, nakikita mo ngayon yung sarili mo. May toxins ka, may di ka magandang ugali, may kailangan kang baguhin. Tingin mo nga kaya, may positibo kayang sinasabi yung ibang tao sa iyo? Okay? Ngayon, may next activity tayo. Kaya merong back. May ano yan, ano? Ngayon, eto no, again, walang killjoy. Hindi nyo po ilalagay dyan yung favorite nyong artista, pinakagwapo sa church, hindi yon, okay? At hindi nyo rin po ilalagay dyan yung pangalan ni Bishop, pangalan ko, okay? Or any sa amin na mga pastor. Kung hindi, ilalagay nyo po, eto no, kung sa church na ito, kung ikaw yung widow nangangailangan, okay? Ituring mo sarili mo, ikaw yung parang widow sa church, no? Na parang nangangailangan, yung susuportahan ka. Ilagay mo yung pangalan ng 7 tao. Lengthwise ngayon ha, lengthwise. Ganun ngayon. So 2 column yan, okay? 7 tao na mapapangalanan mo. Hindi pangalan nyo, okay? Pangalan ng nandito sa church. Hindi nyo po i-include kami ni na Bishop o ni Reb, okay? Yung mga nakikita nyong role model para sa inyo. Okay? Paano po yun kapag wala? 2 lang yan. It's either 0 dahil zero-ngaling ka, di ba? Or nakakalungkot dahil walang role model sa church natin. 2 lang yun. Okay? Kung wala ka nilagay. At hindi nabuo yung 7. Pero dito natin ngayon makikita ano yung dapat i-improve natin sa church. Kung may maglagay sa inyong 1 lang, okay lang. Kung yun yung nakikita mo eh. Di ba? Pero kung makapito, praise God. No? Role model sila sa ang character. Ito take note. Alam naman natin, hindi tayo perfect. Lahat. Amen? Pero in some way or another, mas matimbang naman yung magaganda mong quality. Okay? Amen? Yung magandang quality dito, yung tinutukoy natin. Okay? Nag-iisip na ba kayo ngayon? Sino kaya yung 7 yun? Oy, wag niyong sasabihin sa iba yung nilagay niyo dyan, ha? Oy, nilagay kita, na role model. Regalo ko sa birthday ko, ha? Walang ganon. Regalo ko sa Pasko, ha? Walang ganon. Okay? Lagay niyo, sulat niyo dyan. Sino yung mga role model para sa'yo na nakikita mo, babae man yan o lalaki, matanda o bata, na tingin mo, dapat tularan natin? Halimbawa, nakita ko po, faithful talaga siya sa tithes and offering niya. So lagay mo, pangalan ni ganito, faithful sa tithes and offering, dapat tularan yun. No? Halimbawa lang, o kaya ganito, maalagain sa connect group niya. Sino yun? Anong pangalan nun? Nakita mo, laging palangiti. Di ba? Na dapat mo ring tularan. Ayan. Napaka maintindihin niya. Lalagay mo yon kung role model siya sa buhay mo. Hindi sa buhay ng katabi mo, sa buhay mo. Okay? Napapaisip si Gerson, no? Wala kang malagay, Gerson. Kaya yan! Kaya sumakit yung ulo niya, no? Si Kay din, no? Papatulala na. Meron ba? Praise God kung meron. Kung wala, kailangan natin mag-improve. Amen? As a church.
Kaya lagay nyo, constant na nagla-life group kahit umuulan, si ganito. Nakita mo siya dun sa nagla-life group siya kahit bumabagyo, di ba? Wag nyo, karakter hindi po muka. Baka sabihin ni Pastor Jed sa atin, role model ng kapugian di ba? Mga ganun, Hindi yun. Okay? Kaya nakita nyo, ang galing niya mag-share ng Word of God. Galing niya mag-invite. Pwede yun, di ba? Talagang ang sipag niya mag-follow up. Alam nyo na nakita nyo talaga siyang ganun. Role model. Amen? Kasi, ito yung 7 mismo na pinili ng mga disciples at that time. No? Ito yung mga taong pinili talaga nila. Kita nila, ito yung, wow, meron silang magandang quality na dapat nating tularan talaga lahat. Hindi para sila magka-pride or maitaas, kung hindi makita ng lahat. Amen? Kasi in one way or another, meron pa rin namang flaws no? Tayo lahat Okay? Okay ka na? Wala kang malagay din, Je? Sino nakakatatlo na? Sinong wala pa nalalagay? Huwag kayong pasipsip at lalagay nyo leader nyo kung di naman talaga. Baka lagay nyo leader nyo. Ay, leader, nilagay kita ha. Mga leader dito, huwag nyo tatanungin member nyo nilagay mo ba ako doon sa 7 na yun? Walang ganon Sabi mo sa katabi mo, walang ganon. Bishop, okay ba? Okay ba, Paps? Ready sila, Kinakabahan ka ba, Pat, na baka yung iba walang ilagay? Okay. So, tinatawagan natin si Bishop dito sa unahan. Bishop, punta lang po kayo saglit. Okay? Habang hinihintay natin sila. Wag mo na. Wag mo na. Hindi niya papabasa yan. Yung role model lang okay? Hindi yung role model sa kalokohan, wag yun. Okay? Role model na maganda. May nakikita niyong laging maaga sa service. Hindi sa practice, laging nandyan. Di ba? Role model yun Parang tulungan namin kayo mag-isip. Kung ano ba yun? Kasi baka role model sa pananamit, pwede rin. Role model sa pananamit. Nagsuot siya, maganda. Laging nakaporma. Para kayo. Di ba? Tapos committed. Matindi, role model talaga. Di ba? Nakikitaan talaga siya ng commitment talaga. Pag binigyan ng assignment, ginagawa. Saka hindi nag-reklamo. Yan. Kung may napupuna kayo, pero kung hindi nyo naman alam, huwag nyo basta ilalagay. Kung hindi nyo alam, huwag nyo ilalagay. Pero yan, ipapasa nyo yan. Papasa nyo kay Bishop yan. Si Bishop lang magbabasa. Siya lang. Huwag kayong mag-alala. Hindi lalabas siya. Hindi maglilik yan. Biglang binura nung iba. Ginanon na kagad, no? Ay, si Bishop pala. Nako. ang may leak lang yung tubo natin sa labas. Pero yan, hindi natin pwede mag-leak. Si Bishop lang magbabasa niyan. Oo. Sikreto Ang yan. pinagpawisan si Nabton, no? Nagpawisan ka? Okay, kinabahan.
Okay? Pati yung ilagay nyo kung sino yung toxic sa buhay nyo. Hindi, wag mo na. Hindi pa, hindi. Hindi. Wala. Hindi yun. Hindi nyo lalagay yun. Akala ko yung pati yung toxic sa buhay. Hindi. Sino yung toxic? Hindi yun. Sino yung toxic mo rito sa church, sir? Parang gano'n. Hindi. Gusto ni Papa yung issue no? Hindi ganon. Hindi pa nakakasya daw siya. Yung ano mo na, di daw kakasya sa Sino mahaba listahan no? Okay? Sige, tapos na? Taas kamay mga tapos na? Taas kamay, sige. Hindi pa tapos, taas kamay, hindi pa tapos para kilala natin. Ayan. Okay. Bishop, pakolect na lang po yung mga tapos na. Ayan. Para siya kukuha, di ba? Siyempre, walang ibang babasa. Hindi niya yung una, basang-basa kaagad kung sino makukuha Hindi niya ipopost po yan sa Facebook, no? Hindi, walang ganon. Bishop, simulan niyo dito. Kunin. Yan sa tapos na. Oh, hindi susulat yung mga toxic, yung role model. Yun yung ano. Role model lang, hindi yung toxic, Okay? Okay? Irons. Sige, yung mga tapos na. Mukhang tagong-tago no? Okay? Next slide tayo, next slide. Okay, kilala nyo ba to? Sino yan? Okay. Okay, ito daw si Stephen. Okay, si Stephen. Hindi Stephen Curry. Hindi si Stephen Furtick or ano, Hindi yon. Kung di si Stephen sa Bible. Ano? Now, si Stephen, sabi ng Book of Acts chapter 6, siya daw ay, pakita natin, of good repute, sabay-sabay nating basahin, full of the Spirit and of wisdom. And then, bukod pa doon, sabi ng verse 5a, ano daw si Stephen? Next slide please. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Okay, yung una, full of the Spirit. Ngayon, hindi lang pala siya full of faith, pero ano daw? Full of the Spirit, kundi siya rin ay full of faith. And then, tingnan nyo, no? Pagdating ng verse 8, merong progression. Ano daw? He is full of grace. So, full of the Spirit, full of faith, full of grace and power. Now, makikita natin, dito nakapaloob, kapag ikaw talaga pala ay full of the Spirit, ibig sabihin din, you are full of faith, full of trust in the Lord, and then you are full of grace, puno ka ng biyaya at kapangyarihan. Now,
Ang tanong sa bawat isa sa atin, eto, ikaw ba ay kilala, next slide please, bilang isang taong spirit-filled? Or ano kayang bansag sa'yo ng mga tao sa paligid mo? Saka kaya puno? Puno ng chismis? Yun ba? Puno ka kaya ng galit? No? Puno ka kaya ng hinanakit? Puno ka ba ng kasiyahan? Ano? Ano ba? Puno ka ba ng pagmamahal? Or puno ka ng Holy Spirit? Bakit? Ba't napaka-importante po ito malaman? Kasi, mga kapatid, whatever fills us, kung ano man yung tayo ngayon, kung ano yung puso natin, ano ito puno, kahit gusto man natin o hindi, kahit din pinaniniwalaan natin o hindi, o kaya conscious ka o hindi ka conscious, pero kung ano man yung punong-puno ka sa loob mo, mag-overflow yon sa mga taong nasa paligid mo. Yun yung mapapansin nila sa'yo. Kaya if you are filled with the Spirit, nakikita ng mga tao sa paligid mo, yung magagandang bagay din sa buhay mo. Amen? Yung things of the Spirit, nakikita yon sa buhay mo. Now, imagine a light bulb, katulad nito. Have you ever felt na kung saan ang buhay mo parang light bulb na yan, yung powerless? No, pag ikaw nagsalita, nag-share ng Word of God, parang wala nangyayari. Or parang kahit anong salita mo sa member mo, parang hindi naman sila nababago, ganun pa rin naman sila. O kaya nung nag-pray ka talaga, nung may sakit, namatay yung may sakit, or nag-worsen pa yung ano niya, yung buhay niya, nung pinag-pray mo, parang walang power, powerless. Alam mo sa sarili mong walang taong natatouch, or parang nagbabounce lang yung sinasabi mo, or hindi ka prepared at times sa ginagawa mo. Alam niyo po, naranasan ko rin po yun. At times parang sabi ko, ba't ganun pag ako nagsishare, parang bumabalik lang sa akin yung ano yung sinasabi ko. Tapos naiyak ako personally kay Lord. Sabi ko, Lord, ba't ganun po? Ba't parang walang power? One of the things na napansin ko, kahit si Jesus, bago siya gamitin or ipagamit niya ang sarili niya sa ministry, kailangan binabaan muna siya talaga ng Holy Spirit sa buhay niya. Yun tangibly. Though of course, pag tinanggap natin si Lord sa buhay natin, there's that Spirit with us. Pero yun talagang feeling of the Holy Spirit, kailangan pala natin talaga yun sa buhay natin ma-experience. And I don't know kung alam mo sa sarili mo kung filled ka nga ba o hindi. Pero in this coming passages, makikita natin ano ba yung ibig sabihin talaga na spirit-filled. Kasi ang inisip natin sa spirit-filled, lagi nagbabasa ng Bible, di ba? Maraming alam na memory verse, matagal na kay Lord, akala natin spirit-filled yon. Yung pray ng pray, akala natin spirit-filled yun. Pag mahaba mag-pray, mas malago ka bilang Kristiyano. Akala natin ganun, ano? Pero what does spirit-filled actually mean? Makikita po natin in Acts chapter 6 verse 8 na si Stephen po, he was full of grace and power. And anong ginagawa niya? He was doing great wonders and signs among the people. Take note, akala ko ba nung una, di ba yung mga apostles lang yung nagpapagaling ng may sakit, di ba? Yung mga tinuruan ni Jesus, di ba? Ngayon, kung makikita mo si Stephen, hindi naman siya part ng 12 apostles, pero merong power ngayon. Pag nagpipray siya ng may sakit, gumagaling. Kapag merong inaanihan ng demonyo, lumalabas. Kapag ngayon, nagpipreach siya, tumutusok sa puso ng mga tao yung sinasabi. And na-change sila, natatransform sila. Yung mga tao, nako-convicta dun sa sinasabi mo dahil bakit it is full of power. Ganun si Stephen nung mangaral siya. Kaya, just imagine this light bulb, pag nag-light up, what will happen? Diba? It lights the place. Remember mga kapatid, yung series natin sa month na to, ano yun? Salt and light.
kailangan meron ka talagang distinction, may kaibahan sa buhay mo. Hindi ka basta limitado lang na parang powerless yung pagkakristyano mo. It is important for us na tayo po, amen, when it comes to doing the ministry, effective po tayo sa ginagawa natin. Whether or not, ano man yung ginagawa mo, nagpipreach ka man, member ka man ng ushering, member ka man ng worship team, member ka ng media, sa lahat ng ginagawa natin, kailangan po tayo ay epektibo sa ministry. Why? Because spirit-filled means, number one, you have an effective ministry. Paano nagiging nasasabi nating effective ang ministry? Kapag may nangyayari sa ministry. Kapag nabibless yung mga tao at patuloy sila nagpapagamit sa Lord dahil sa'yo. Masasabi natin effective ang ministry pag mayroong mga buhay ng tao na tatransform. Amen? Kapag yung hearts ng mga tao talagang nababago, effective yung ministry. Makita ka pa lang sa gate, usher ka o makamayang ka, nafe-feel nila, wow, welcome ako dito. Babalik ako next Sunday. What is that? It's effective ministry. Wow, ang ganda nung ginagawa ng media na video. Yung gano'n nila, yung lights nila, yung ganyan nila. Wow, parang gusto ko rin magpagamit doon. It's encouraging people to serve God. It's touching lives. Dahil bakit? You are doing an effective ministry. May impact yung pagkanta mo. Yung pagtugtog mo. Yung pag-connect group mo, may impact sa buhay ng mga tao. Kaya sila sabik na sabik mag-connect group next week. Bakit? It's effective ministry. Now, hindi ito para ma-discourage ka, parang di po ako effective. No. Para makita mo yung sarili mo, anong kailangan mong i-improve. That you cannot do it on your own. Hindi mo kayang ikaw lang. Kasi yung ministry na ito, baliwala, parang glove ka lang. Hindi ka sinusuot kung wala kang Holy Spirit. Kung walang Holy Spirit, hindi ka effective, hindi ka magagamit. Wala kang use. Amen? Kaya si Stephen, he was so effective in the ministry. Now, meron po akong siguro nire-revere or parang alam mo yun, mataas tingin ko sa kanya pagdating sa mga batas. Kasi nung high school ata ako noon, or college, nakita ko tong senador na to. Kilala niyo ba to? Si Miriam Defensor, di ba? Sino dito yung kapag trial, di ba, ng court? Tapos, di ba, yung grabe yung lalaki yun tapos nanliliit sa kanya, napapahiya pa yung lalaki dahil grabe magsalita si Miriam, di ba? Talagang direct to the point, tapos talagang, alam mo yun, pag nagsalita talaga siya, ang galing niya, no? Pagdating sa batas. Tapos na high blood siya, di ba? Ganun, Pag hindi niya Anyway, way back thousands of years ago din, nung panahon ni Stephen, anong nangyayari po, dahil nga si Stephen, may ministry rin siya. Hindi niya lang po ministry ay magluto, mag-serve. Our ministry talaga is, holistic. Hindi ministry natin, tumutugtog lang, kumakanta, or nagpapagamit dito sa loob ng church. Both inside the church and outside the church, ministry natin lahat yon. Hindi mas greater yung ministry mo sa loob at mas greater yung sa labas. Parehas lang yon. Okay, walang dichotomy na tinatawag o hati, no? Kung hindi, parehas yun. And si Stephen, nagpipreach siya. Saan? Sa lugar po ng synagogues. Ang synagogue po, ito yung lugar na kung saan nagtitipon lahat ng mga believers or lahat ng mga nananampalataya sa Creator God, Yahweh. Kaso kasama doon yung mga Jewish priests, yung mga Pharisees, Sadducees, scribes, pumupunta doon. Then, sa loob ng synagogue, hindi po sila pwedeng magtipon o magbasa ng law or ng Bible
kung wala pong less than 10 persons. So kailangan may 10 tao para magdiskusyonan sila doon. Okay? Nakuha nyo ngayon? So imagine, si Stephen, nagsasalita ngayon sa loob ng synagogue. And then, 10 Miriam Defensor Santiago, yung kaharap niya. Talagang mga experts of the law, itong mga taong ito. And let me tell you, kung ikaw yun, di ba parang, kung Miriam Defensor yun, nag-UP, tas top 1, ganyan, top notcher sa mga ganito, ang daming mga pinag-aralan, daming alam sa buhay, di ba, anong mafe-feel mo? Pag nakipagsalita ka sa kanya, 10 sila, hindi lang siya isa. Di ba, anong mafe-feel mo? Parang kinakabahan ka, makakasabay kaya ako dito? Natatakot ka, ay, ikaw na lang magsalita doon, ikaw mas spirit-filled dito eh. Diba, pwedeng magturo si Stephen ng ganun eh. Hindi natin alam family background ni Stephen. Hindi natin alam kung siya ba talaga nakapag-aral katulad ni Paul. Pero one thing is for sure, walang ibang nakalagay sa resume niya. Wala nakalagay eh. So ibig sabihin nun, take na lang natin as if hindi siya nakapag-aral talaga. Kasi walang nakalagay sa resume niya na siya ay nakapag-aral katulad ni Paul. Pero one thing na meron siya na wala, yung mga lawgivers. Ano yon? Holy Spirit. Yun ang meron siya na wala sila. Kaya tignan nyo ngayon, Acts chapter 6 verse 10. Pero binigyan siya ng Espiritu ng pambihira. Sabihin nga natin, pambihira. Pag sinabing pambihira, di ba, grabe yun. Pambihirang talino. Kaya ano daw nangyari? Hindi nila kayang talunin. Come on. If the Holy Spirit is with you, amen? Kahit gaano pa katalino yung mga tao, the Holy Spirit will guide you in your life. Ay, di ko po alam pa paano mag-share. Wala nga nakalagay sa Bible na tinuruan ni Jesus yung mga disciples niya paano mag-share eh. One thing, tinuruan niya paano mag-pray. Pero paano mag-share, I believe, may different ways din. Meron nga ditong mga hindi naman na born again, di ba? Sa Romans 6:23, meron ba? Yung preaching, iba. Di ba? Meron. Taas nga kamay yung hindi na born again sa Romans 6:23, taas kamay. Alam sa huwag kayo mahiya. O di ba? O ito, mga hindi na born again sa John 3:16. Taas kamay. Bakit? Because the Holy Spirit has different ways, amen, to win us and to speak to us. Kaya ngayon, nung nagsalita ngayon si Stephen, hindi nila kaya talunin. So ano ngayon ginawa ng mga Jewish leaders na to? Dahil di nila kayang talunin si Stephen, pinagdiskitahan nila. Ginawa nila sa mga tao, ginawa nila ng di magandang balita. Chinismis nila, pero mali yung chismis na yon. So yung mga tao naman ngayon, naniniwala sa fake news, pinatawag si Stephen. Stephen, punta ka dito, ganyan, ano? And then nung tinawag siya, alam niyo po, tumingin lahat ng members ng council kay Stephen. Next slide please. Acts chapter 16 verse 15. Ano daw? Pagtingin daw nila, nakita nila parang mukha ng anghel ang mukha niya. Take note paano kaya nalaman ng mga tao or nung mga religious leaders na mukha ng anghel yung mukha ni Stephen? Nakakita na ba sila ng anghel? What do you think? Actually, marami po nagsasabi ngayon na itong phrase na to, na mukha ng anghel yung mukha ni Stephen, it's actually an expression at that time, and kahit din nung panahon ni Moses, di ba, pagbaba niya ng Mount Sinai, sabi ng mga tao, Moses' face was glowing. Actually, yung ibig sabihin daw noon is that yung guidance ni Lord kay Moses, nandoon, katulad din ng guidance niya kay Stephen. As if si Lord mismo yung sumasama kay Stephen na parang hindi siya yun. Yung nagsasalitang yun. Kaya at times, kapag halimbawa may natatanong ako, sabi ko, ikaw pa talaga yung nangaral na yun?
parang di ikaw yun eh. Si Lord yun, di ba sinasabi ng iba? Kasi bakit? It is more than us. Hindi talaga tayo yun. If tayo lang talaga, we are powerless. Amen? But if the Holy Spirit is with us, we are powerful. Kaya number 2, Spirit-filled means you have an empowered witnessing. May kapangyarihan ang buhay mo ngayon. Amen? May kapangyarihan yung buhay mo. Anong kapangyarihan yun? Hindi po ito kilikili power, no? Or anumang power na meron ka, pero ito yun. Kapag po nakita ng mga tao, o nakita ka ng mga tao, next slide please. Pag nakita ka ng mga tao, nakikita nila ang Diyos sa buhay mo. Nawi-witness nila si God sa buhay mo. It's not Him. Parang may iba sa'yo. Pag ganyan ka magsalita, parang nag-improve ka. Parang dati hindi ka ganyan magsalita. Meron kakaiba sa'yo. Anong meron? Ano nangyari? Amen? Bakit? Sobrang bold ka magsalita and ang confident mo ngayon, hindi ka nag-stutter. Anong meron? Parang may nabago sa'yo kapag nagsishare ka ng word. Kapag ginagawa mo yung dapat mong gawin. Pag ginagawa mo para kay Lord yung ministry. Bakit ganon? Ba't parang hindi ikaw yan? Because it is the Holy Spirit in us. Amen? Now si Stephen ngayon, syempre, dahil nga ginawan siya ng di magandang story ng mga anong to, ngayon, gusto nilang patayin si Stephen. Next slide. So, ready nang batayin nila si Stephen. At alam niyo po, at that time, hindi naman kasi talaga pinapatay yung mga tao sa pamamagitan usually ng saksak, ganyan. Kasi mga soldiers lang may hawak nun. Pero ginagawa nila, they stone a person to death. Okay? And ngayon, si Stephen po, binabato nila. Pagdating ng Acts chapter 7 verse 59, ano nangyari? Habang binabato po nila si Stephen, nag-pray siya. At ang prayer niya, ito no, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang espiritu ko. Bakit niya kaya ito sinasabi? Ay, sinabi niya po kasi yan kasi mamamatay na siya. Pero let me tell you, one thing na meron si Stephen, hindi lang hanggang physical yung perspective niya. Hindi ang purpose niya sumikat. Wala pong talagang mga early church na namatay dahil sa political position, namatay dahil sa pera. Kung hindi namatay po talaga lahat dahil sa gospel ni Jesus. And kung yung gospel na yun, panlupa lang, alam niyo po, it will be powerless. Dahil bakit? Alam ni Stephen, yung ginagawa niya yun, nagpipreach siya sa mga tao, it is not without fruit. It will transcend through eternity. Kaya ang Spirit-filled, ibig sabihin, you have an eternal perspective. Ano yon? Habang buhay na pananaw. Hindi ka nakakulong sa pangmaterial na bagay dito sa lupa. Amen? Hindi ka nakakulong sa panlupa lang. Kung hindi sa panghabang buhay. Kaya let me tell you, the life that Jesus gives is not a bios kind of life. Kaya biology, di ba? Bios, tumutukoy yun sa life na kung saan panandalian, namamatay, biology. Pero this life, ang tawag ay Zoe. Ibig sabihin, eternal. Everlasting life. Life na kung saan, ngayon, hanggang hinaharap. Hindi yung pangayon lang, kapag 70 na ako, kapag 80 na ako. Hindi. It transcends through eternity. And alam niyo po, yung ginagawa nating mabuting mga bagay para sa kapwa, hindi tayo gumagante. Kapag, di ba, tinuro ni Jesus, pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo yung, sa kanan, ihampal mo yung
iharap mo yung kaliwa. Non-violence. Kaya actually, maraming mga Christians na persecute hanggang ngayon. Dahil bakit? Alam ng mga persecutors, di naman tayo gaganti sa kanila. Pero the thing is, ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 19 to 20, take note, yung Matthew 6 verse 19 to 20 na ito, mga kapatid, bago sabihin to ni Jesus, ano yung sinabi niya? Kayo ang asin ng sanlibutan. Next, ano yun? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. And then he proceeds ngayon, ang sabi ni Jesus, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa. Kayang sirain niya ng insekto at kalawang at pwede ring manakaw. Instead, ano daw? Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Paano makakapag-ipon? Be a salt and be a light. Alam natin, ang pagiging salt and light or doing good works, hindi nakakapag-save. Totoo, hindi nakakapag-save. Ano nakakapag-save? Faith. Pero we do good works din, at ganito, para ipakita natin that we are saved. That we have faith. And pag ginawa natin to, merong reward. Amen? Amen? Kaya natin ito ginagawa dahil merong reward. At yung ginagawa natin ito yung iniipong kayamanan sa langit. Walang naninirang insekto at kalawang doon at walang nakakapasok na magnanakaw. Kaya in Hebrews chapter 10 verse 34 din, sinabi, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Dinadamayan nyo yung mga nakukulong at nung inagawan kayo ng mga ari-arian, kinaya nyo pang ngumiti. Kasi, alam nyong, meron kayong mas magandang bagay na tatagal, ano daw? Forever. That is not treasures in the earth, but treasures in heaven. So, tignan nyo. Dinadamayan nyo yung mga nakukulong. Ano yun? Yung mga oppressed, yung mga naghihirap, yung mga nangailangan. Dinadamayan nyo. Kung connect group leader mo na de-depressed, connect group member mo na de-depressed, dinadamayan mo ba sila? Kaibigan mo, dinadamayan mo ba? Kapatid, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Hindi mo ginagawa yan para maligtas. Amen? Now, si Stephen ngayon, nung malapit na siyang mamatay, syempre, di ba, hindi naman isang bato lang, patay na kaagad, no? Hindi naman Goliath kasi si Stephen, di ba? Si Goliath kasi isang patay na kaagad, di ba? Si Stephen, may mukhang marami pang bato to, no? Kinakaya niya talaga, no? Now, alam niyo po, ito sinabi ni Stephen. Verse 60. Lumuhod siya at sumigaw ng malakas. Hindi na po ako sisigaw ng malakas. 9 na. Panginoon, patawarin mo sila sa kasalanang ito. Tignan nyo. Kanino natin narinig yan? Parang nag-echo si Jesus, no? Teka, nung nabasa ko, sabi ko, si Jesus ba ito nagsasalita? O si Stephen? It is really Stephen, pero kumikilos sa buhay niya si Jesus. Holy Spirit was with him. Kahit sa huling hininga ng buhay niya. Alam niyo po, yung Spirit-filled, kakaiba. Napapansin to ng mga tao sa buhay mo. Biruin mo, matapos kang gawa ng maraming masamang mga bagay, sasabihin mo, Panginoon, patawarin mo sila sa kasalanang ito. Actually, mahirap to gawin kung di tayo Spirit-filled. Number 4, last but not the least. Spirit-filled,
means you have an extraordinary Christ-like response. Meron kang kakaiba na response katulad ni Christ. Grabe, no? Sino kaya sa atin makakapagsabi ng ganun? Pag grabe na yung ginawa sa atin, parang di na natin kaya. Sabihin natin, Lord, patawarin niyo na lang siya. Huwag niyo i-take to against sa Kanya. Ano yung apat na ito? Pakita natin. Number 1, effective ministry. Number 2, empowered witnessing. Number 3, number 4, okay. Now, nais ng Diyos po, mga kapatid, ang parehong antas ng empowerment para sa bawat isa na Kanyang mga anak. Hindi lang po gusto ni Lord magamit kami o mga leader nyo, ang bawat isa po sa atin. Amen? Kaya, wag mo isipin na, ay, di ako po magaling, di ako marunong. Lahat tayo kayang gamitin ni Lord. Kaya, in Acts chapter 1 verse 8, nung bago po umakyat si Jesus sa langit, ito ang sinabi niya, pero tatanggap kayo ng kapangyarihan o kahiyaan. Yun ba? Tatanggap kayo ng ano bang usually? Bonus. Bonus daw. Pero alam niyo po yung kapangyarihan na yan, dynamo. Kung saan po galing yung dynamite na word. Kaya, next slide, tira mo. Boom! Ayan, naalala ni Christian si Steve tsaka si Lester kapag naggumagawa ng video. Alam niyo po, tatanggap ng kapangyarihan. Pag sinabing tatanggap ng kapangyarihan, meron talagang effectivity, may nangyayari sa buhay mo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Amen? May buhay na natatransform sa paligid mo. May mga taong nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, powerless people. Next slide please. Powerless people are ritualistic people. Parang okay na lang, attend na lang ako ng church. Wala nangyayaring kakaiba, supernatural. Walang nababagong buhay. Di ka nagagamit. Ano yun? Ritualistic people. Yun ang kaibahan actually ng mga tagasunod ni Christ at ng mga religious leaders at that time. Isa sa kaibahan nila yun. The religious leaders are concerned dun sa ritual. Atin ako ng Sunday, gagawin ko to, itong trabaho ko, na walang power. Powerless people are ritualistic people. Kaya, ina-encourage ni Paul kahit yung mga taga-Galatian, mga Christians. Anong sabi niya? But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Dito na po tayo magtatapos. A Spirit-filled disciple is an empowered disciple. Tayo po'y manalangin. Pikit natin ating mga mata. Panginoong Jesus, marami pong salamat sapagkat nireveal niyo po ang aming mga puso, aming mga kalagayan, at kung ano po ang kailangan naming improve sa aming buhay. Panginoon, ang dalangin po namin, patuloy mo po kaming baguhin, ma-improve po ang aming buhay na kung saan maging kagamit-gamit po kami, Panginoon, sa mundong itong ginagalawan namin. Lord, we commit ourselves to you tonight. In Jesus' name. Lord, ganun din po.